Maayong gabi. Maayong ba inyong gabi? Kumusta ta mga igsoon? Dili uso ang paano, no? Dili uso ang sipon, napaluto, ubo-ubo, o bagong timog na kadalagang utro. Tungkol siguro sa panahon na init o punta na palitan ng ulan. Kumusta kang tanan? Kumusta sa iyong katapat? I hope na okay na ang tanan by God's grace. Amen ba? Makaingon maghihapon ta nga kada adlaw sa atong kinabuhi, God is good. And all the time, God is good. Because able ta nga magtapo karon nga karon ka kagabion para mag-celebrate sa goodness ni Lord sa ato ang matag-usa ka kinabuhi. So dili nato masukod, dili nato matungkad kung unsa ka maayo o ka faithful ang Lord sa ato ang matag-usa ka kinabuhi. And ako ang i-share na word karon na kagabion is grabe siya ka para sa ako, grabe ka personalized talk sa Lord sa ako and gusto ko na ko nga I believe gusto ko sa Lord nga na personalized talk po siya sa ato ang tanan karon nga kagabion. Kay ko nga Lord, I don't know kung saan ako ni siya pag-deliver because gi-embrace na ko ni siya as a correction, as a rebuke, as pagpahinumdum o to sakit siya. Ingon pa ang word sa Lord is a double-edged sword. Nga magigo sa tanang lutahan, tanang parte sa ato ang mga kalawasan. So ang masakitan, ang maigo sa pulong sa Ginoo kay iya man ni kung imong dawaton, sakit man siya, pero dali maghilom ang samad. Ang samad nga gikan sa ang samad nga gikan sa imong sword sa Isaya sa sword espada nga pulong sa Ginoo. So diyan i-flash ang Psalms 78 verse 40 to 41, 42. So, ato siyang basahon tanan. Sige. Ready? 1, 2, go! How often did we against him in the desert and grieve him in the wasteland? Again and again, we put God to the test. We vexed the Holy One of Israel. They did not remember his power the day he redeemed them from the oppressor. So sa NIV nga nasa cellphone, na siya ikalahian. Sa verse 1, iisa-isa ra gud jay kanang kuan. Kana siya gilista nako sa akong pangalan. Kay mo man gilingkirot sa ako ang nabitang audible voice sa Lord na mag-ingon siya sa verse 40. How often they rebelled against him in the desert and grieved him. Ang ako ana is, ang gibutang sa Lord ang kay Millicent. Pagbasa na ko ako siyang ibalik-balik, ang akong pangalan, ang akong nadunggan sa termino. Millicent, how often you rebel against God in your desert. So, Lord, what is my desert? Itong ginawali ni Pastor na upat kati, trials, testing, temptations, troubles, you grieve Him. So in the wasteland, kung sa may mong wasteland, nagpagkariwara ka sa iyong spiritual life. So nakaingon ko agoy. Kung Lord, grabe ang, kaysa sige na po siya pa sa inyo, Lord, while nag-sit down ko kaganinang buntag, Lord, gusto na ko nga, usay mo ang mensahe Diyos para sa ako. Gusto ko makadungog once again sa imong tingog. So, iya akong gidala, Psalm 78 verse 40, 41 to 42. Wala ako siyang ginabasa. Muna ako nadungog, Millicent.
how open ngay nag-rebuild ka sa Ginoo. In your desert, tama ba ang pagka-pronounce? Basing desert, desierto, nahiman na ng desert ng pagkaon. Testing, trials, temptations, and troubles, you grieve Him. So how many times, nakain ko nga Lord? Maybe most of the time, gagrieve ang imong heart sa ako ka. So how open? Kanisa man ang story is about ni sa dili si Daniel ang nagsulat ani kung dili ang isa ka mga awit gihapon nga propeta. So sa diyan ako siyang gibasa ba morning time na dito sa Mount Sinai nga nagrebelde ang mga tao sa Ginoo. And ipakita gyapon sa Lord ba nga bisag unsa nila pagrebelde along the way, makita gyapon nimo sa pinakalas nga mga verse nga grabe ang love sa Ginoo sa ilaha. So mo ni ang personal kayo nga pagkikistorya sa Ginoo, how open na nagrebelde ka sa Ginoo. Sa mga panahon ito ngayon, kung mangutana ta sa asa dapit tanang magrebelde sa Ginoo ang mga Kristohanon. Dili sa time ba nga malipayon? Hindi. Pero mostly, kanang maabot itaw ka ng nata sa season sa mga trials, testing, temptation, and troubles. Morning ang mga kanang na moribili ka sa Ginoo. Ako mismo sa akong kagalingon makaingon ko nga, makarebuild kita, dili kita malikayan. Kinsa may makaingon dili nga wala sa akong mga testing, sa akong mga down moments, wala ko nakarebuild sa Ginoo. Unsa klase nga pag-rebuild eh? Anong question mo ang Lord? Unsang klase ko nga Lord, unsang klase nga pag-rebuild eh? Sa diyang i-meditate na ako ang kaugalingon, daghan. Kana pa lang maluyahan ka, dahil mapalayo ka sa presence sa Lord, it's a sign sa rebellious na spirit nga naa sa ato ah. Nag-test sa Lord ba nga, kung iwan aning ng moment i-allow sa Lord sa imo ha, naa pa ba ka willing na obey or mag-more ang imong kasing-kasing at ubangan sa Ginoo? Utungan na dahil ng kanta nga, why, tilay lang. Ano na dahil ng why. Daga na dahil kitang why, Lord. And grabe ang pag-review ba nga. Sa sige lang ko siya meditate, naghilom lang ko, dahil napatulala. Kay kabalo ko nga, dili lang ka isa, dili ka duha, dili lang ka tulo, nga mag-rebelde ka sa Ginoo. So, saan na part na ang kayo ka na mag-rebelde ka sa Ginoo? Usay ka nagtaw, nag-play na kayo kung magsabot, pero kung gugudaw tagamay, kanang nilatawag nga, unang sign na nag-rebelde ka sa Ginoo is kanang itang mag-disobey ka sa delegated authority nga gihatag sa Lord sa imuha. Which is, mo pinagigutang sa Lord sa akong kasing-kasing. Kinsa may, as a Christian, kinsa may delegated authority nga gigutang sa Lord sa ato ang matagos sa kinabuhi. Isip mga anak, ato ang mga ginikanan. Isip mga Kristohanon nga nagpaandar sa isa ka church, ang atong pastor ang delegated authority. Kung maingon ko ka na kung sa pangkalahatan sa tibuok Pilipinas, ang delegated authority, ang atong gobyerno, ang president, ang tanan nga naglingkod diana sa gilingkuran, madautan man na siya o mabuutan tungod kay siya ang ibutang sa Lord, nahimugyapon siya delegated authority nga gibutang sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. And pagmingon kagsalan, how can we disobey the delegated authority sa land? Kanang LTO, sa mga driver, wala kang mawalay lisensya. So, ang ingon diba, dili pwede mo biyahe na walay lisensya, dili pwede mo biyahe na walay rehistro,
dili pwede mo biyahe. Ug sa ato ang giimpusan sa ato dili pwede mo tindog nga. Sa ato adre dili mo tindog nga walay devotion, dili mo tindog nga dili man tayo nga magpaka-perfect atubangan sa Ginoo as long as nakita sa Lord nga nalingkapot ta nga pahimaya siya sa atong matagusan nga kinabuhi. And mo nang ipangutanan how can we say we obey the Lord when we disobey the delegated authority? Biblically, nakalimot lang ko, which is ang magsigig impose of, kung wala ko na mali, pastora si Pablo, ang kami anak, diba? Nga magsigig buwan sa mga authority, sa mga delegated authority. And nakabasapad ko na ay partly kang James. And ito nga Lord, tinuod, indeed, diha pa lang, makaingon ta sa nga bagsak ta. Mana ko sa makaingon ta na only by grace yun can we enter sa presence sa Ginoo nga iyahatang gipialan. Kay kung isa-isahon nato, makaingon dahil ta every now and then, wala nato nabantayan nga ga-reveal dita sa Ginoo. Mana pirmi mahinumdum sa to ang every now and then po kung makamatikod ta nga kana di ay wala na naghatag og kahimayaan sa Lord nga atong gipabuhat. Dili na nato pabuton og gabi nga makalingkod ka sa imong balay kung dili kana dayon makaingon tag Lord pasayo ako. Usahay sakit pero para sa ako is sakit man gid siya correct. Sakit ang i-review. Amen. Sakit gyud ang hinabdan imong personal na kinabuhi. Pero sa diha ka mo submit ka dali ang ipapag-ayo sa sakit nga ato ang gibati. Ingon pa submission, obedience is mao ang susi sa kapasayloan sa Ginoo. And grabe ang imong Lord, pasaylo ako kay nakadisubay ko sa tanang aspeto sa ako ang kinabuhi. Pero ang pagbadlo, ang pag-correct is kana bitawon ko sa ay allow situation sa Lord, kunya na ay partly mo gawas nga batasan nimo, kunya makabantay ka nga batasan dili maayo. Di-allow na sa Lord. Sa akong pagsabot is, di-allow sa Lord na mugawas na siya nga kinaiya para mag-animo nga naday kay ina nga kinaiya. Kung mugawas na ang sitwasyon, unsay imong response? Mo rebuild ka o magpasalamat ka sa Ginoo na di-allow na ang situation, di-allow na makita na nabatasan, kung moingon ka sa Ginoo, salamat Lord, nga imuhan ning di-allow na mugawas ni nga kinaiya para makabantay ko kung makapangayo ko pasayo o makapangayo ko giya sa imuha para matabangan ko na makagawas ko ani nga kinaiya. Nag-learn ko anak sa una masakitan ko dili man ko ingon nga kanang bagod-gud sa person akong giuan, which is sa ako kay phlegmatic man ko ako ra nang giluom. Musamot dayon akong insecurity and musamot dayon ko kaulaw, which is muuli bitaw siya sa akong dili na ko mabantayan. Pride na. Pero sa diha nga, dili na ko na siya ma-overcome. Permi ko na siya i-allow sa Lord na situation, na magbalik-balik ka na nga sitwasyon. Pero sa mga panahon, sa akong na-learn lang ba, sa mga panahon, imo na siyang mabantayan, o sa mga panahon na imong i-acknowledge na, nga naabig na sa imong nga kinaiya. Kung magpasalamat ka sa Ginoo, akong ginabot kay Lord, salamat, ani nga sitwasyon, nga imo aning i-allow, nga magpagawas sa akong tinuod ng pagkaako sa imong atubangan. Salamat nga imo akong gi-review. Salamat nga imo akong gi-correct. Lisod no? Pero atubangan sa Ginoo kay sayon naman sa itukon, pero grabe ang pain na makahila ka. Magpasalamat ka sa grasya ba nga, Lord, makayon ka nakaday ko ani nga kinaiya. Dili man po tamo imo nga dili na ako. Lisod po no, in every situation na ay tigre nga pagkaon ng Lord, alam mo ka dili man ni Lord, di mo luwas man ni. Lisod po may nga Ginoo sa day na. Alam mo, si Jury mani nga nasa akong sulod. Si Kuan mani nga nasa akong sulod mo na nabantayan ako ka na Lord. Salamat. Kanus atang mag-learn nga magpasalamat kaysa magbagot-bot. Sabihan mo gawas na nga kinaiya ba? Ana ang sitwasyon. Lahi-lahi ang sitwasyon, lahi-lahi ang kinaiya nga magawas sa ato sa matag sitwasyon. Then makanang bitaw muratag magmurag ay naaday ko ani. Lord, salamat. Nga imong gi-allow ang situation
nga mugawas ang tinuod na ako sa imuhang atubangan. Salamat sa pag-reveal ani nga kinaiya, although ulaw man sakit, pero akong giampon nga ako ni. So na may mga dili man judgmental ang Lord, diba? Every day is kanang ginatagatan nga chance nga mahimo mas maayo nga version sa ato ang kinabuhi sa iyang atubangan. Sa ako alang na-learn ani is naalang yun kay mapausanon ng kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Verse 41. Inungani, again and again you tested God's patience and prostrate the Holy One of Israel. Abi na ko ba kita lang ang ma-prostrate sa sitwasyon nga nata. Ma-prostrate ta sa sitwasyon nga atong giatubang or ma-prostrate ta sa isang katawo. Kasagaran ba sa inyo unsay inyong ka-prostratean? Hindi si Jordan. Ano, ma-prostrate ka ba? Grabe ang imong frustration, ana. Sige, si Ma'am. Airplay mo na lang. Tubos. Work. Madrin na rin ka tapos ma-stress na dahil ka sa imong anak. Kaya, ngun pa, mugawas na dahil ang imong tinuod na kinaiya, pagpamon na. So, na-experience pa na po na ganinang buntagway. Kay alas 3 naman po sa katawang na tulog. Kay among bata, na grabe mang hilak-hilak. And, natulog ko kayo sa alas 8, nakamata ko sa usa ka tawa, then pag ingon ako nilo, isog jud kayo. Nya. Di alaw sa Lord, ko dinikan mo. Nya akong diri kay sakit man, wala walay tingog ba? Mura ko isog kanawon, paminawon kay sakit man kay akong nilo, naunsa ka? And na-find out nako, naisog siya tungod kay na-prostrate siya sa situation nag-i-allow sa Lord. Ningo din siya sa last. Yung ano na inaari ko karon, hilak. Grabe niya, di ko nang lo, ano inaari ko karon tungkol sa sitwasyon nag-i-allow sa Lord. Wala na ako kasabot sa akong kinaiyan. Wala na ako kasabot sa akong kaugalingon. Anak siya. And, wala ako kasabot sa akong kaugalingon. Kung wala hindi na ako magkatulog. So, igawas ang iyang pagka sa iyong tanaw. Iring pa ba? Layo na or tigre na. So, kung kita na-prostrate, sa ato aday, perme, pagbuhat o pag-rebelde ato bangan sa Ginoo. Grabe pag-remind sa Lord. Ituso ba nga? Personal kainan sa Lord nga, i-prostrate yun. Sakit ka ng, sa ano kung ang Lord yun, no? Mabuhay pag ako, kung ang Lord sa ako, na-prostrate ko sa iyo. Kaya sa mga panahon na muabi ka mga testing, imo dahil kong biyaan. Imo dahil kong questionon. Mag-disobey dahil ka sa ako. Kung ang Lord, grabe ang pag-sorry na ko sa Ginoo. And sa verse 42, ino siya, you did not remember my power, my miracle, my goodness, the day, sa mga panahon ng imong mga pag-angko, akong gitubag. Ang imong ma-remember. Ang imo lang biyato bang nasakitan ka. Pero sa mga panahon nga gitubag na ko ang imong mga pag-angko, sa mga panahon nga niagi ka kadagaya, sa mga panahon nga maayo ang sitwasyon sa imong kasing-kasing, sa mga panahon nga ako lang gialaw, imo kong gilimtan. Di ba naisiling sa mga tao, magbuhat ka o 100 ka maayo. O sa 100 di mo nga binuhata na alay isa, mawala na ang 99 na maayo. Ang tanawon, katulad na hindi mong galit. Inana ang atong gibuhat sa Ginoo. May itang istorya na ang akong pagkamaayo. Wala ni mo nakita, imong gikalimtan. Pero not knowing, ngayon anak ko dahil ang atong gibuhat sa Lord. Kunya, dagan ni kag-question nga nung ingon, ani ang akong sitwasyon, kung makatubag pa siguro ang Lord, dahil pahilo. Tinawagin tayo ng what you saw, you reap. Kung sa'yo itong gitanong, kanino ko na ito, katubangan sa Ginoo. Balik-balik lang. Naigo na ba ko or naigo ka na? No, grabe ang word sa Lord nga
You did not remember my power, my miracle, my goodness, my faithfulness. Mawala na sa itong panunduman sa mga panahon na naatay giatubang nga dili pleasing para sa ato. Which is nagpahinumdum ang Lord karon sa ato amang. Hey, wake up. Wake up. Ingay mo ang katapad, magmata na kang tanan. Pastora na sila kay ikaw. Basa ko po sa Bisaya na ay decided ka sakit no ang tao na mahimot ang selfish instead na mahimot ang selfless, mahimot ang selfish. Like for example sa kaning experience ani nga mga anak sa Ginoo, ang nakaputang mago dito nga nakalimot sila sa Ginoo sa ilang kinabuhi when they experience wala silang pagkaon. The Lord provided them naturally na ibuo lang din ang mana. And then sa mga panahon na ibukod na sila sa mga military, sa mga Egyptians, they forgot that the Lord was their Savior. And tama itong iwan ni Millicent na mugawas ang atong natural na pagka-selfish sa panahon bitaw nga mapuga ta sa mga kalisod ani nga kinabuhi. And then ang i-count dayon sa tao ang katong mga good things na nahimo nato nga buto na hunaw dili pa makakumpara sa kaayo sa Ginoo nga yung iwat sa atong kinabuhi. So ingon diri nakalimot ang mga katawhan sa Dios nga gikan sa paggawas nila sa Egypt. Grabe ang pailog na gihimo sa Ginoo. Ingon pa na everyday ginatest nilang patience sa Lord. And sa life ni Moses as a leader, makainom ka nga grabe gid ang love ni Moses sa mga katawhan sa Dios. Kay yabon maganin sa punto nga even ang iyang own family parang nasa aside niya munang giapas na siya sa iyang ugangan nga lalaki na si Jethro. Ay nakita niya grabe diya nakagot ni Moses. Gikan pa sa pagsubang sa adlaw hangtod sa gabi, grabe nga counseling, grabe nga pag-disciple niya sa mga tao. Very exhausted tayo. And sa man na panahon na ito, mailhan ang atong pagkakita. Sa panahon na gigita, sa panahon na natin problema, sa panahon na wala tayo kwarta, sa panahon na nangatag-utang, sa panahon na wala na kayo kadaganan, sa panahon yun na i-correct ka, na bitang maglumon ka, kasi naana sa ito ang pinaiyang na dili na ganahan na tuluan ka. Kasi naganahon na sa mas nahibalo ka sa knowledge. And muna, pag dili nato na ma-accept sa akong ginabuhi, dugay kay ang process sa maturity. No? Ang maturity na ba sa Kristohanon, dili na siya basihan na isang patay mong pagkabata, ipakatao ng mga born again. Dili ang kataason sa imong pagpangalagad sa Ginoo, adugay ng mga Christian mo na basihan sa maturity. Kailangan mo ang imong maturity when the time na i-disciple ka. Kasi ang discipleship palugo, i-correct ka, tunduan ka, i-guide ka. Dihat mo makita kung mature na ba ka o dili ba. And sometimes ang mga immature na mga tao, walay pala yun nga istorya. Bisang gamay, tintayon, na immature na siya. Nabang bisag kinsa patulan, way pala yun na dili nila magpautang. Those people are immature. Nabang dili pa papindi. Okay, so, and mag-learn ka. Ako pila pa ka ER, ako miagian para lang din makainom ako na change din ang akong heart. Kaya sa una,
Basta sa family, basta na ako'y kalagutan, din na ako nakalabyon. Kay feeling ako ka ng kabalo ko, no, gusto ko magaling mga uyuan. Aking haro paligod silang bagay, kay feeling na ako, tama ko. But, syempre dito daan sa salong ng respeto. And mo na nga, ako na akong kagalingan na, ibagugib ko sa Ginoo kay kung may mga issues sa ministry, sa mga tao, sa mga attitude, ako ang person na nailhan ako nga, ingon pa, kabalo na ako mo lingkod, maminaw, kanamang magbalansi sa panahon, sa sitwasyon kay win-win solution na ng akong buhaton. May ganyan kang win-win solution dito sa mulay isa nga dapat na matagap. Pero sa akin ang kita kanita kahulat, gusto na ko magunang ang tabaw. Manani kagi, wala pa gani ang program, gusto na ka nga magpa-program. Kaya na pa, gusto na ka. So, ano lang, pananggingan be still and know that I am God. So, karon mga panahon, grabe, ginahin ko sa Lord na review and to remind us that we are in the last days. Wala nga ingon anak, alisod ang kinabuhi. So, dili ta malimot na padulog na ta sa itawag na end of the world. And dili na ko nakalimtan that we really had to try ourselves na mahimot ang honest and faithful sa Lord. Mabitaw na nga, masinsinan din ang atong pagtudlo karon, pag-disciple pinagi sa mga devotional kay nanay mga dito mga Kristiyano, hindi ko mga churches, hindi ko mag-ikot sa. Pwede na nila ipatulog, bisan dili ang ayan. No? O like, karoon ng communication sa Lord. And mo na to announce in advance, sa month of July, siguro ato na pong ibalik na kada Sabado na yung fasting. No, kaya, uban, nag-continue ang uban ni Pahulay ni fast eating. So, di ba, ang Sabado is dapat natin fasting one meal. So, I don't know kung ang uban, di pa dayon ba, o ang uban ni stop sa. Pero I've heard sa itong mga dancers, inong sila nga, nagpalo sila, fasting sila. Pero nag-fasting sila. So, amot na ka sa mga musician, amot na ka sa mga singers, o nag-fasting pa ba na sila? O nag-fast eating na. No? So, ano bang, wala na nato ng monitor na. So, muna, pagbalik sa July, balik na punta. 190 day is sakripisyo nga o sa kapananan para imo i-offer sa Lord at Saturday. Amen? Amen ba? Amen. So, ato mga bata na tunduan na sila. Nung, dili paligid ka mga pasmo, basta isa lang kapananan kung intended na para sa sanctification. Pero kung lakas-lakas ng ka, mo na kabuhiun din ka. No, dapat bilhin ng ulo na wala may proper na pag-offer sa Lord. Kung i-offer din mo sa ng 1 meal nimo, so that's part na i-consecrate na ito pag-alinan. So, manindog ka para sa atong pag-worship din sa Lord. So, some of our leaders are experiencing challenge sa health. So, Jenny, ang uban, si James, at naba daw ang wala ang naba ng ulo. Si Jenny could not feeling well. So, aside from that, spiritually, mag-prepare ka. Physically, mag-prepare ko ka. So, kung ang inyong cellphone, diliin niyo gusto nga mahugdan o glow, dapat ang inyong lawas, ikaw mamusugod na mahugdan ng vitamin C, sa vitamin C man lang. Kaya ang cellphone gani, di ba ninyo gusto nga ipalowat kay ma-miss ninyo ang mga calls, ma-miss ninyo ang mga notification. So, dapat po ng atong body, dapat hindi po ma-miss na sa vitamin na, vitamin C. Di na ba mo mukhaon ng gulay, halos. No, some of you, di na mukhaon ng gulay.
Siguro na yung mga times na magbudol pa itapura yung talong, okra, kalabasa, ano ba, mga saluyot, mga danog-danog, yung bitaw. O siguro yung mga pila ng budol fight, no? Ha? Pero ang dessert, cake, ice cream, yan na ay coke. Pero ang mga sudan, talong, mga taluyot, okra, lutya, ang mga takway, adobo nga ka ng dabog, ang mga anak, diba? Wala yung karne. Amen? Amen. Amen. Praise God. So, this coming Sunday is our first Sunday this so before pa magbalik o magsayaw ang atong mga dancers, heart-to-heart sa tag-istorya. No, kay akong desire na gamitan din ko sa Ginoo. And akong desire na makaro ko din yung mga kinabuhi. Amen? Amen ba? So, sa nagigna nyo ang atong mga personal na relasyon sa Ginoo. So, wala nga, kanan nga mo sayaw, mahimo kitang blessing, no? Sa itong mga hininaan. Dili lang mong formal, dili ang simbahan, sa tagawas. No, kana bang tituig na pleasing ang inyong mga hininaan. No? Nang dili kaingon nga, kaingon sila, mo din yung mga taga-JR. Sama ilang mga hininaan, o sa mga sinultian. Ako mga pag-ampo na walay mga batanon na sinig pamaligas. Kung wala akong Ginoo, dili man mo na ako ang monitor, but ang Ginoo nga gamhanan makakita. So, kung ang Lord may nagplasta sa inyong haning ang ministry, siya po lang utang-tang sa inyo. Amen? Amen. So, let us come before the Lord tonight. Ato sa ipa-check ang atong kasing-kasing. Ato sa ipa-tanaw sa Ginoo. Ibinang atong hunahuna sa mga dili maayo. Ato na hunahunaan ang tayo nakita karon nga adlaw. Ato tang palityuhan ang atong kasing-kasing na mahimot ang angyan, mamuduol kaniya. Lord, we come before you tonight. Salamat sa pagpahinumdum ni mo kanamo nga dapat diligid mi malimot sa imong kamaayo sa mga milagro nga among nasinati. Dili mi malimot giun sa nimo pagluwas, dili mi malimot giun sa nimo pag-deliver mga sitwasyon sa among mga kinabuhi. Dili mi malimot na ikaw ang among source sa tanan. Dili mi malimot, Lord, nga ang tanan ka na sa ako, imo lang yung ipahulang. Even ang among mga kinabuhi, ikaw ang tagiyan ni ini. Ang mga talento nga i-enjoy na mga dili ni amo. O sa amo po ni Ginoo nga ipagamit para daghan ng mga tao ang mga panalangin pinaagi, Lord, ang mga kinabuhi, O God. Forgive us, Lord, bisan ako, pasaylo ako na ang ako'y nabuhat, na hunahunaan, na sulti na dili maayo. Salamat nga na ang kanunay andam o pasaylo sa mga kasalanan. Lord, ingat ka sa imong tulong ng tanan ng musunod sa imong luwason. So tonight, O God, allow us to come into your presence. Allow us to dwell in your presence, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Let us worship the Lord with all of our heart tonight. Thank you, God. Yes, hallelujah. Oh, we bless you. Nalubog ka
kay gulo ng tunay. Pinasin mo ako at iyong minahal. Kahanga-hanga kang tunay. Ikaw lang ang nagbigay pag-asa sa buhay. Nalaro at kay gulo ng tunay. Pinansin mo ako at iyong minahal. Kahanga-hanga kang tunay. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Oh, Jesus, ikaw lang ang bigay pag-asa sa buhay. Nalubog at kay gulo ng tunay. Pinansin mo ako at iyong minahal. Kahanga-hanga kang tunay. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Wala nang tulad mo at higit sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas at ito'y totoo. Oh, Jesus, wala nang tulad mo
Ginoo nga mapagamit ka, dili ka magbibelde, dili ka musukol, dili ka nga mo-obey para sa Lord. And sama sa Ginoo ni Isaiah, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, teach me. Here I am, Lord, guide me. Akong gihangyo ang kada usa part sa atong season to recover everything. No, ang tanong mga giyuha sa ato sa enemy. Willing ka nga mahimo kang humble, teachable. Mahimo kang flexible, mahimo kang available para sa Lord. Sige, akong gihangyo ang kada usa time to rededicate our life. Uban ang pagpasalamat na dili ka malimot unsa kamaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Try to remember those days na wala ka, wala kay pagkaon, wala kay panasinina, na kay bayronon, na kay challenge, pero nakita sa Lord, nakita niyo kung sa ang pag-provide. And we experienced that during the pandemic time. Daghan ang wala nakalahos sa 2024. Daghan ang napili nga kinabuhi sa pandemic, but here we are. God sustained us. God preserved us. Anak lang daan, grabe na kayo na privilehiyo magibuhi ka sa Ginoo. No, sa kalibutan, daghan kayo nangamatay sa pandemic. But here we are. You are here tonight. E gusto pa sa Ginoo nga gamiton pa imong kinabuhi. So, just come before the Lord, even simple lang sa pinaka-simplest na pamaagi. Prayer, thanksgiving, commitment, and i-commit balik ang imong kinabuhi. Hallelujah. Oh, we bless. Salamat Ginoo. Nanimong mga kaanakan o nakagabion. Lord, willing na magpagamit. Willing na mag-disciple. Willing na magpatulog. Willing na magpakorek. Salamat na dalhon mo sa among right na destiny. Oh, forgive us kung nakita mo nga na ibang rebellion spirit in our mind and our heart. Forgive us kung naaling na-offend ng mga leaders ng Lord. Forgive us. Forgive us. Our desire, Lord, is to serve you. Our desire, Lord, na mo kinabuhi mo imong sanctuary. Our desire, Lord, is gamitin mo samtang na abang ibinhawa. Thank you. We bless you. We offer our life to you. Salamat, Lord, sa kinabuhi sa mata to sa. Salamat sa ilang availability. Lord, salamat that as they commit na mag-serve sa iyong mag-serve sa iyong mga katauhan. Lord, in anak ka kamaay, that even our very needs, imong isupply. Salamat na wala ka nalimot na namin mga painahangan mo. Salamat nakita-anin mo ang mga pagtatangsa, ang mga challenges. Salamat na naakta, kanunay na napantong sa inyong balayang humiling mundo. Lord, as we are in this season of recovery, Father, we pray, tanan nga nangawala, Ginoo mabalik sa ako, especially compassion sa pagpangalaga, passion for our devotion, and passion to serve you. So Lord, ikaw nakagaghion ang damami para ang mga alawa. Ang imong mga katauhan, ang mga anak, imong excited na magpagamit. We bless all the people na moanyog mga alawa, bless their heart, even bless Ana na mag-share sa imong work tomorrow. Bless all na mo-tito, diri ang salamat na himo, kung ninimo ang
O God, ang mga lingkuranan na i-prepare. Let the right people malingkod ang lingkuranan, mag-ministeryohan, muli mga andawan, sanctify, na na-change sa ilang malo, na-change sa ilang pinaluti. And Lord, let it bring ang pagtitog din, not just an obligation, but it is a sign that we also want to glorify, to exalt you. Lord, kuha ang garbo, kuha ko kamahipatan ko sa mga kinabuhi, but make us a good servant, make us, Lord, your people, walay lain na timuha. Dili na mo i-please ang mga tao na nagtanaw sa amua, but i-please ka na mo, kaya ikaw man ang among pinaka-sentro sa among pag-worship. And so sa among pagpangatulog, Lord, we pray na ang imong tulog, kanunay makisok sa among kasinwa. Give us a good rest tonight, give us a good sleep, and salamat sa kawag minimo sa iyo sa kawag-tagod. Speak to us, our Holy Spirit. Preserve this place, we bless also, Lord, sa Maria and the building. Salamat, Ginoo, as we gather in this place and experience na mo, Lord, and in the favor. Let the anointing of the Lord may experience the worship team. Sa kanan ng mga dancers, sa ushers, sa SOS, kanan, Ginoo, ay mga dito ng mga andaw. Let it be, Lord, na upang andawa again, kasi natin mo yung good. Let all the leaders and workers of this church, as we continue, Lord, to entrust you our life and the rest of the night, oh God. In Jesus' name we pray. Amen.